Mapagpalang araw po sa inyong mga kaibigan ko. Magkasama po ngayon ang PNP Chief at saka NBI. Para makakuha tayong informasyon sa kanila. Kasi sila ang involved NBI, si Atty. Matibag. Ang PNP naman si Nartates. Remember, kaya naging PNP Chief yan nung mag-retiro si General Torre na si IDG. At si Nartates, ang nag-recommenda dyan, si Senator Marcos. Itong si Atty. Matibag naman, dati pong kay Duterte yan, siguro hindi niya masigura, umalis sa laylayan ni Duterte. At ngayon po na nilagay po ni Pangulong Marcos sa NBI. So, makinig tayo sa kanila dalawa. Bato, nasaan ka na? Nasaan ka na, Bato? Umaga po sa akin lahat. Salamat sa pagkakataon. So, nakikita nyo naman ang NBI Director ng Philippine National Police. Magkatabi ngayon. So, ito po yung ating iimbestiga, lalong-lalo na yung nangyari kagabi, early morning last night. So, we are coordinating such that we can go into the bottom of this case. And the personalities who are involved should be accounted and or fully investigated. Not only for the NBI, but of course, including the personalities, especially the security personnel at the building of the GSIS, as well as the GSIS building being occupied by the Senate Security, led by the Sergeant of Arms. Ang tanong mula kay Maricel Nalili, TV5. Magandang umaga po. Sir, may we have more details about Senator Bato de la Rosa? Meron na po ba kayong nakuhang impormasyon na totoong nakalabas na siya ng Senate premises? Sino po yung kasama niya na nakalabas? Paano po siya nakaalis at nasaan po siya ngayon? Well, kaya po nang sinabi ng ating pong Yusek Claire Castro, we have yet to validate kung ano po yung report. Baka maganda po sa Senate po natin itanong, sa Senado, sa Office of the Secretary, po sa OSAA din po, dahil sila po makakakita talaga kung may actual po na paglabas o pag-alis po ni Senator Bato. Umaasa rin po kami sa aming mga nangarinig na balita, lumalabas po sa social media. May we know kung ano po yung directives ni President Marcos when it comes to arresting Senator Bato? If you're referring po dun sa kahapon, wala naman, ang gaya po ng sinabi ko sa aking mga pahayag doon pa man, na wala pong instruction na arestuhin. Katunayan, kausap ko po buong araw si Secretary Bida ng DOJ kung saan po napapaloob ang National Bureau of Investigation. At ang sabi lang po, respondihan namin yung kahilingan ng GSIS, subalit hindi kami mag-a-approach kahit po nga dumaan doon si Senator Bato ang ano namin is to monitor sapagkat alam po naman natin lahat na mayroon pong kaso na ongoing ngayon sa Supreme Court at wala man pong TRO pero from the point of view of lawyers po gaya ng DOJ, 3 araw lang, 72 hours po yung binigay na palugit para po sumagot yung kampo ng gobyerno at ang kampo ni Senator Bato. Kaya ang tingin po natin dito ay magkakaroon agad ng mabilisang resolution po ang ating Korte Suprema na mas mabubutihin po natin na huwag muna pong kumilos ng hindi naaayon sa magiging direksyon po ng Korte. Ano po. And sir, may we know kung sino po si Mel Oragon? Totoo po bang driver siya ng NBI? And bakit po siya may hawak na baril? Allowed po ba yun sa driver if that's the case? Well, sa ngayon po, when binalidate po namin yung pong aming records ng aming po mga ahente at mga employees, siya po ay hindi po official na empleyado ng NBI. Ngunit nung akin pong nagkaroon na po ako ng sariling investigasyon, lumalabas po na siya ay parang volunteer kasama po ng mga ahente po.
Doon po sa katanungan kung alaw humawak ng baril, yun po kasi yung nakita na naglalakad, pinahawak. Pero yung actual naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po dun sa baril na hawak-hawak po niya. So, sir, sorry pang huli na lang. So kasama po siya nung mga As NBI a agents driver na po. assist sa GSIS? As a driver po ng grupo po, yun po yung report sa akin ng mga NBI. But officially, he is not a member or employee po ng National Bureau of Investigation. Kasi po, sa mga operation po namin, just to educate po ang ating po publiko, lahat po, pag operations po kasi, meron po talaga mga tinatawag na force multipliers, yung mga volunteer po. Para po kasi sa kakulangan po ng tao, tsaka meron po din kami tinatawag na mga alpha or assets, yan po na rin yung mga ginagamit namin to solicit intelligence report po para sa aming mga operation po. Salamat po. Natanong mo na kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Sir, ipinapavalidate lang po, yun po bang mga responde sa GSIS para i-secure our armed NBI agents? Well, yung request po kasi sa amin na sulat na aking natanggap ng alas 5:08 p.m. po kahapon mula po kay GM Piloso is to secure and panatilihin po yung kapayapaan and peace and order. So pag may request pong gano'n, talaga pong nakabihis naman po ng pang, anong tawag dito, yung pong kanilang ordinary gear na ganyan, dala po talaga yung mga ganyan na arms. Ano po? Sir, bakit po may drilling involved? Can you categorically explain to the public bakit po may drilling involved? Nakita ko rin po yung video na yan at kung makikita nyo naman po, yung mga suot ng tao nagdi-drill, hindi naman po pang assault. Ang nagdi-drill po, tinatanggal po nila yung lock because the access from the Senate going to GSIS, yung susi po, ang report po sa akin ni GM Biloso is nandoon po sa Senate. Ang gusto po niya, isara po yung lugar na yun kasi nga po, labas-masok na raw po ang iba't ibang tao. Hindi na po masecure yung lugar at yung mga employees. So yung primary concerns po niya. Kaya kung makita niyo po yung video drilling tapos hinarangan po ng mga metal cabinet para hindi po madaanan na yung lugar po na yun. Sir, in a span of 3 days, 3 beses pong nalusutan, if that is the proper term, ni Senator Ronald De La Rosa ang NBI. First, hindi nahabol sa stairwell ng Senate. Pangalawa po, hapon, supposedly, nagkagulo doon sa Senado and he was pulled up in his office. At ngayon naman po, nakaalis sa Senate without the NBI knowing exactly kung nasan po yung senador. So what do you attribute these lapses or these discrepancies? Hindi naman po siguro lapses. Ano po, there's an operational requirement po. Number one, yung dun po sa Senado nung hindi po siya na-arresto. Naikwento ko na po yan eh. Kaya nga po ako humihiling ng buong kopya ng CCTV mula nung dumating siya sa parking kung kanino siya nakasakay na sasakyan hanggang sa pumasok. Dahil lang nakita na lang po nating video, yung takbuhan na lang yung abulan. Hindi po naipakita ron na magsiserve na ng warrant, kakausapin na po si Senator Bato, pinakil niya po yung babaeng ahente. Kaya po nagkaroon ng takbuhan. At nung nagdeklara po ang Senado na protective custody nila si Senator Bato, minabuti po namin na irespeto yung sinabi na yun ng Senado sapagkat ang respeto po natin sa co-equal branch po na executive ay nandoon. Yung pong mga issue ng legal na wala namang ganong basihan, hindi na po natin po napag-uusapan. Kaya naman, nung dumating na po sa korte, na-validate naman din po yung naging desisyon ng NBI na wag pong arestuhin si Senator Bato. Ito naman pong pangalawa, gano'n na rin po yun, karugtong na meron pong pending na kaso sa Supreme Court and the strict instruction is wag pong arestuhin. And at the same time, ang gusto po ng ating pong pamahalaan, i-maintain na yung peace and order, mataas na po masyado yung po bang pagtatalo tayo, pag-aaway-away ng iba't ibang grupo. Ito naman po, hindi pa naman po validated kung talagang nakalis na po siya sa Senado at kung saan po nagpunta. Sir, ma'am, sorry, last on my end for this round. Based on the premise or the timeline na nilatag po kanina ni Undersecretary Claire Castro, how convinced is the Executive Department doon sa mga swirling rumors na the chaos in the Senate yesterday was staged, allegedly? Well, that is a part of an ongoing investigation. Ipinasok naman po lahat yan. Sa ngayon po, magkatulong po ang NBI at ang PNP. I-reviewin po natin yung mga footages kung may mga CCTV at we will use po yung atin po mga forensic capabilities para malaman po natin kung ano po talaga yung nangyari.
Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA. I address the question to the Chief PNP and the NBI Director. Sir, may we get a categorical answer related to sa tanong ni Katrina? Would you say that the incident at the Senate last night was staged for whatever reason? Kaya po nung sinabi ko, Sir Ivan, yan po ay bahagi pa ng ating ongoing investigation. Ang mapari lang po namin may lahat sa inyo, yung pong inilahad din ni Jose Claire Castro na factual kung paano po nangyari. We'd rather not draw conclusion po sa isang ongoing investigation, but rest assured po that we have final result of the investigation ay ipapaalam po natin ito sa publiko. Tama po yan. On the part of the Philippine National Police, katulad ng sinabi ko kanina, papasalamat ako, nandito ang ating Director NBI. In as much as the Philippine National Police, siya po ang maglilid ng investigation dito. And of course, we need to account kung sino ang may armas and or sino ang security forces na nandun. Of course, meron tayong GSIS building, security, and nandiyan na rin ang NBI na were requested to beef up the security at that building, as well as we have the GSIS building being occupied by the Senate. So tinitingnan natin yon, the security are meron po tayong security, meron tayong PSPG to beef up the security ng USAA. Actually, nagdagdag pa nga ng 10. Plus, security coming from the PSPG, these are the or VIPs, especially our senators. And security na uniform coming from the armed forces, particularly the Philippine Marines. So, one by one, we are accounting them. And accounting as well as the usual interview investigation. Nanguna na of course ang ating USAA, of course ang ating NBI nandito, and they will fully cooperate, especially in the usual investigation. And as of now, of course, there are about 20 personalities na nakita na. And it will be, these statements will be i-compare po natin sa mga ebidensya, like for example physical evidence, shells, lalo na yung ating CCTV footages. Sir, yung chief ng OSAA, si Mr. Mau Aplaska, is he under investigation? Or at least have you heard his version kung bakit ho siya agad nagpuputok base doon sa narration ng events? The case is now being investigated by the Pasay Police Station, and in coordination and or with the CIDG. And the result is bibigay natin soon as na matapos po. Sir, panghuli na lamang po. Lagi ho nababanggit na si Mr. Mau Aplaska, former police general as well, ay mista ni Senator Bato. Bilang isang PMA din po. Tapos hindi maiwasang mamalisyahan, ika nga, na ngayon po nare-report that Senator Bato is already out of the Senate premises. Meron ho kayang relasyon, may kaugnayan ito, yung the relationship of PMAers and helping each other out? Well, on my part, I'm a graduate of Philippine Military Academy. Pagdating sa organization, of course, doon ako natuto. But isa sa mga natutunan natin is, of course, isa lang, like investigator. Let no person deter you from the truth, and to ensure that justice is done. Sir, We will ensure that. last na lang po kay Director Matibag. Sir, kahapon sa kagabi, sa pahayag ng Pangulo, ang sabi niya, tinawagan niya agad kayo, tinanong niya, may NBI ba doon? Sinabi niya po wala. Pero nabanggit niyo po ba sa kanya na nagpadala kayo ng tao sa GSIS? Well, malinaw po yun. I think the President is referring to the Senate grounds kasi ang pumasok naman pong ulat talaga, nagbari na sa Senado, hindi po ba narinig naman po niyo yun. Tapos sabi ko, nung tinanong ako, Is categorically, that an important bit of information, sir, that Yes. the President would have... I'm going there po, sir. I'm just laying down the premises.
sinabi ko nga, ay sure na wala po tayong tao sa Senate premises, sa Senate building po. Pero nag-request po si GM Rick Veloso na magpadala po ng NBI. So yun po yung nangyari. Meron po tayong mga NBI yun po sa GSIS. Yun po yung sinabi ko. At yung sinabi ko pa, yung ibang ay nasa kulang. At wala po intel personnel po namin. Or kay Attorney Matibag. Sir, sinabi ni Senator according po sa nakausap nila, na inutusan daw po sila President Marcos directly at personally to arrest Senator Ro at almost po at kahit sino pa po ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukin po ito ngayon din. Would you like to comment? Opo, una-una po sino po yung immediate na kausap niya. Kasi kung nagre-refer po siya dun sa nahuli na driver, hindi po immediate yun. Ano po. At pangalawa, mas importante, wala pong naging ganung utos si Pangulo. Totoo po, ang utos po ni Pangulo through Secretary Eric Vida, wala tayong gagawin pag-aresto o ano mga pagpasok sa Senado po sapagkat inirespeto nga po natin ang prosesong nangyayari po sa Suprema. Katunayan po, yung pong aking instruction, strict instruction po na ipinadala sa GSIS na makita si Senator Bato, just monitor at tingnan po kung ano nangyayari. Wala pong resto. Kaya hindi ko po alam kung saan po nanggagaling ang ating pagtutuing Senator Levi Marcos. And in another video po na pinost niya, she mentioned na sinabi daw ng NPA agent na ang utos daw ay galing kay NBI Organized and Transnational Crime Division's Chief Attorney Jerome Pomediano po sa kanilang operations po. Well, unang-una po, si Jerome Villano is, yan po, I can confirm na he is a member of the Bureau. Pero wala nga po siya rin sa operation, yung birthday po niya ng anak kahapon. At kami po, ang buong NBI family, nandoon po lang kami sa katabi ng opisina namin, na kami po nagkakaroon po ng planning, catch-up plan po, na mula po kahapon hanggang bukas po ng Biyernes. Kaya, mabuti po siguro si Senator Ivy po tanungin natin at ipakita po ang ebidensya kung saan po nangyari. Kami naman po sa Bureau, bukas po kami sa investigasyon. At katunayan, sinabi ko nga po kay General Natates, yung mga identify po na ating pong ahente na pumasok sa GSIS, ay amin pong isusumite sa isang malayong investigasyon po ng Philippine National Police. Question on my part now. This morning po, nag-post po si Senator Amy ng letter addressed to the President and sinabi niya dito that in view of the serious allegations and without prejudging the outcome of any investigation, I respectfully urge the following officials to be temporarily relieved from their duties pending the completion of a full, impartial, and independent inquiry. NBI Director Attorney Melvin Matibag, NBI National Capital Region Chief Attorney Emeterio Dongallo Jr., and NBI Organized and Transnational Crimes Division Chief Attorney Pomediano po. Would you like to comment, sir? Well, that is the prerogative of the good senator. Pero tayo naman po, nagsisilbi po tayo sa pleasure po ng ating appointing authority at kung ano po yung mandatong ibinigay po sa atin. At ako naman po, nakasisiguro po kayo at nakita niyo naman, wala po namang pagkilos ang NBI na hindi po sumunod sa batas at sa proseso. So, yun lang po sa masasabi. Sunod na tanong mula kay Harley Balverna, IDC 13. Hi, sirs. Sir, just in case ma-confirm natin na nakaalis na talaga si Bato sa Senado, ano po yung magiging immediate response natin? Magkakaroon ba tayo ng, sorry for the term, manhunt operation? Siguro po, hihintay muna natin kung ano talaga yung nangyari to, kung nakaalis na po talaga si Senator Bato. Pero just the same, there will be an interagency collaboration with the PNP, NBI, the law enforcement agencies, ang DOJ po, ang PCTC, at syempre po always in coordination with the Office of the President bago po tayo makapagbigay ng talagang pahayag na sigurado kung gagawin. PNP Chief Natates. Sir, can the Philippine National Police under your lead? So, putulin muna natin ito. Part 1 ito. Part 1. Kasi ang tanong dyan kung makompirm na nakalabas
na imamanat na ba nila? Sumagot po ang NBI Director. Susunod sila ay sa komando ni, siyempre, sino ba kumukomando dyan? Si Pangulong Bongbong. Kaya yan munang sumagot siya. At itong susunod natin, ang pagsagot naman ng PNP Chief na dati. Sige po, hanggang dito na lamang. God bless us all po. No? Press briefing po ito sa Malacanang under Secretary Claire Castro. Bye-bye po. Ang kaibigan ni Jesus, Brother Manny Bautista. Yung pong press briefing ito, kung pinagtatalakay po nila yung mga nangyari kahapon at yung isang tanong kung nakatakas na ba o hindi pa. Kino-compute pa. Kung. Bye po.